Hoy! Paring makasalanan! Ilabas mo ang apo ko! Kasama ko ang kapitan at mga pulis! Kailangan mo kaming harapin ngayon din! Aling Salve, kasalanan man sa Diyos, mas gugustuhin ko pang magpakamatay kaysa maparatangang rapist. Ilabas mo ang apo ko! Ibalik niyo ang apo ko sa akin! Lumaki akong hindi lingid sa akin na hindi ako tunay na anak ng kinikilala kong ama. Isa na po kasi akong ulila mula sa murang edad. Lumaki ako sa isang kaibigan daw ng tatay ko. Kaya ang tawag ko sa kanya ay Tatay Lucas. Kakaiba siya sa mga tatay na nakilala ko dahil isa siyang manunugis ng aswang. At kung nasaan siya, natural, nandun din ako. Upang lubos niyong maunawaan ng lahat, tawagin niyo po akong Tino. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Hoy Tino, ano ba? Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Kailangan na natin ubusan. Halika na, kanina ka pa naka-standby sa dabuhan na. Ilang oras na yan? Ito na nga tay. Ay, pambira talaga tong tiyan ko. Ngayon pa sumablay kung kailan wala tayo sa bahay. Buti na lang nasa baba tayo. Kundi iwan ko na lang. Yan kasi, hindi ka nakikinig eh. Pagdating sa pagkain, akala mo laging walang bukas. Kain ka ng kain. Eh kasi naman tay, pahamak yung kuhol na yun. Bakit ba ang sarap ng pagkakagata nyo? Sino bang hindi mapaparami? Apat sinisisi mo pa talaga yung pagkain. Bakit hindi yung katakawan mo ang bantayan mo, ha? Eh, kasalanan nyo rin naman tayo eh. Sa susunod, huwag nyo masyadong sarapan yung luto para hindi ako napapasobra. Oo, isa pang sisi sa pagkain at hindi na talaga kita ipagluluto kahit kailan. Batag to. Sus, pasalamat ka nga at may nakakain ka pa. Tapos may tagaluto ka pa. Yung iba dyan, wala nang makain, wala pa nagluluto. Kayo talaga tay, hindi na mabiro. Pero seryoso, parang hindi talaga maganda timpla ng tiyan ko eh. Pwede bang umuwi na lang muna tayo? Oo Aba, 2 araw na tayo naglalakbay papuntang Melissa. Ngayon ka pa susuko. Alaga din na, kaya magtiis ka muna. Di, bumaba na lang tayo sa patag. Sumakay na lang tayo ng jeep. Araw naman. Hindi rin naman tayo makakatugis ng aswang sa ganitong oras. Sige. Sa patag na muna tayo. Araw nga naman. Tsaka, oo, kailangan na rin natin bumili ng makakain. Natuwa ako nang pumayag si tatay na sumakay kami imbes na magpatuloy sa paglalakad. Oo, tama ang narinig niyo. Manunugis kami ng aswang ng kinagisnan kong ama. Nasa malayong lugar kasi kami nakatira noon at hindi pa uso ang mga modernong kagamitan. Maging ang linya ng kuryente ay limitado rin. Kaya wag po kayong magugulat kung puro kababalaghan ang kwento ko. Saktong binabagtas namin ang mahabang kalsada at magtatanghali na nang umandar naman ang sakit ng tiyan ko. Tay, wala na tay. Wala nang ilalabas tong tiyan ko. Ano na gagawin ko? Sakit na talaga. Tako, bata ka talaga. Nalinti ka na to. Halika nga rito. Pisilin ko muna yung kamay mo. Ayan mo. May bahay sa unahan. Doon tayo humingi ng tulong. Hindi na ako makapaglakad ng maayos noon, kaya hinihila ko na lang ang mga paa ko. Tagatak na rin ang pawis ko at dumidilim ang paningin. Pigil na pigil ko ang paglabas ng kahit hangin man lang sa puwetan ko dahil alam ko na ang kasunod noon. Tao po! Tao po! May tao po ba riyan? Makikigilang sana ng mainit na tubig o kahit kamot.
masakit po yung tiyan ng bata. Tao po! Ay, sandali ho. Teka, papapasukin ko kayo. Naku, naku naman tatang. Aba, itanghaling tapat na eh. Nasa initan pa kayo. Halika kayo, pasok kayo sa loob. Makikibanyo ho sana, saglit. Ay, banyo ka riyan. Ay, hindi. Ay, ano ba to? Naku, patawad ho. Ganito talaga ako pag nagugulat eh. Kung ano-ano pong lumalabas sa bibig ko. Ano nga ulit yun, anak? Baka ho, may mapapairam kayong short. Sus, Mariosep, anak naman eh. Hindi ko na napigilang umiyak na parang bata. Paano naman kasi? Ang dala kong pamalit ay hindi pa gaanong tuyo. Tiyak na madadagdagan lang sakit ng tiyan ko. Oras na isuot ko yon. Mabuti na lang at mukhang mabait ang nagpakilalang si Aling Cora. Kahit parang medyo mali-mali na ito at mataray. Parang hindi pa naman talaga matanda. Tinamaan ng diarrhea ang anak mo, Mang Lucas. At sa itsura niya, mukhang dehydrated na rin. Kailangan na talaga siyang dalhin sa ospital. Tay, ayoko pa sa ospital. Alam niyo naman yun, di ba? Aling Cora, baka pwede po bang dito na lang muna kami magpalipas habang masama yung pakiramdam ko? Nakikausap po ako. Alam mo kasi, Cora, hindi talaga kami sanay sa ospital. Tsaka itong si Tino, malaki lang ang katawan. Kaya makipagsapalaran, makipagpatayan sa aswang at kung ano-anong nilalang ng dilim. Pero pagkarayom na usapan, ay nako, tiklopyaan. Diyos ko naman po. Ay, sige na nga. O dito muna kayo. Maraming dahon ng bayabas sa likod bahay. Yun na lang ang ilalaga natin at ipaiinom sa kanya. Magluluto rin ako ng lugaw para kahit papaano may laman ang tiyan mo, ha Tino? Dahan-dahan lang sa pagkain, ha? Huwag mong nasa matitigas. Baka tuluyan ka pang bumigay. Maraming salamat po, Aling Cora. Hindi ko makakalimutan yung kabutihan nyo. Buong buhay ko po ito dadalhin. Ang sabihin mo, sinuswerte pa rin kayo at nandito ako ngayong araw. Dapat pupunta pa sana ako sa kapatid kong pari sa simbahan sa bayan. Kaso tinamad ako. Parang ang init ng panahon eh. Kahit umaga pa lang, iba ang pakiramdam ko. Hulog po talaga kayo ng langit, Aling Cora. Kung may isang bagay din akong napagtanto ng mga oras na yun, hindi lang nahulog ng langit si Aling Cora, kundi iba pala ang pakiramdam kapag may babae na kumikilos sa bahay. Naroon ang pakiramdam na panatag ako. Dahil may iba pa palang nag-aalala sa akin, maliban kay Tay Lucas. Mahimbing ang tulog ko kinagabihan at magaan ang pakiramdam ko ng magising. Nadatnan ko si Aling Cora sa kusina. Magandang umaga po, Aling Cora. Ano pong pinagkakabalahan nyo? Gising ka na pala. O Tino, magandang umaga rin sa'yo. O eto, naglalaga ako ng munggo. Lalagyan ko ng chicharong baboy na binili ko nung isang araw, tapos may talbos ng ampalaya. Kumakain ka ba nito? Tako, ayan na naman tayo sa masasarap na pagkain, Tino, ha? Baka makalimot ka na naman sa kalagayan mo. Tatay naman eh. Ang ayos-ayos ng usapan namin ni Aling Cora, sisingitan niyo agad. Huhulaan ko. Masiba ka rin ano, Tino? Siyempre, di na amin, Cora. Tay, tama na nga po. Sige ha, pag di kayo tumigil kakaloko sa akin, kakain talaga ako ng marami mamaya. Para hindi na tayo makalis dito kay Aling Cora. Bahala na kung hindi natin matuloy yung tinutugis nating kubot. Abat batag to. Huwag na huwag mo gagawin dyan ha. Wala ka na talaga hiya. Papagkamalan pa tayong palamunin dito, hoy. Nakakatuwa naman kayo mag-ama.
Ay, hindi ganyan ang tatay ko at kapatid kong lalaki noon. Si tatay kasi, nung buhay pa, veterano nung gera ng Hapon, kaya sobrang strikto. Kailangan disiplinado ang kapatid ko. Buti na lang ako, babae, hindi masyadong pinaghihigpitan. O ayan tuloy, sa sobrang bait, naging pari ang kapatid kong si Roy. Kami naman ni Tino, kahit hindi tunay na magkadugo, hindi lang magkama ang turingan namin. Naging magkaibigan, magkabarkada, magkaaway pa nga minsan. Lahat na pinagdaanan naming dalawa. Tama ho ba ang intindi ko? Manunugis kayo ng aswang, ha, Mang Lucas? At kubot pa talaga ang hinahabol ninyo? Oo, Cora, tama ka. Alam mo itong panunugis, nakalakihan ko na yan. Gawain din ng tatay ko pati ng lolo ni Tino. Kaso, nag-asawang tatay ni Tino at tumigil na. Ayun, dadali silang mag-asawa ng kumot. Pagkatapos maipanganak si Tino, hindi ko sila nailigtas sa walagyang aswang na yon. Kaya ipinangako ko sa sarili ko, lahat ng aswang, lalo na ang mga kumot, tutugisin ko. Napansin kong natigilan si Aling Cora. Kung hindi ko pa pinuna ang umaapaw na sa pagkakakulo na nilagang munggo, hindi pa siya mababalik sa wisyo. Pagkatapos ng tanghalian ay nagpaalam siyang aalis saglit. Pero papadilim na noon, wala pa siya. Tay, saan kayo nagpunta si Aling Cora? Papagabi na pero hindi pa rin siya umuwi. Baka may mahalagang pinuntahan lang. O baka tinuloy na yung dalaw sa kapatid niyang pare. Malay mo, may misa pa at hinintay niyang matapos. Oo nga po pero may iba akong naisip, tay. Wag mo na ituloy. Alam ko na yan. Imposible yun. Tignan mo nga tong bahay. May kahina-hinala ba? Isipin mo, Tino. Kung may tinatago si Cora, sa tingin mo ba papapasukin niya tayo rito? O hahayaang manatili tayo sa loob ng bakura niya? Oo nga po. Mali nga na pag-isipan ko siya ng masama. Hindi nga siya nakatubilang tumulong kahit wala naman tayong relasyon. Maghintay pa tayo ng kaunti. Kapag wala pa rin, lalabas tayo at magtatanong-tanong. Malay mo, siya pa ang nangangailangan ng tulong. Ate Cora, pabukas naman ng pinto. Tay, may naghanap kay Aling Cora. Ano kaya to? Ate, nandiyan ka ba? Dito ka lang. Ako nagaharap. Mukhang hindi naman masamang tao. Ang lambot ng boses kahit lalaki. Magandang gabi po, Father? Magandang gabi rin ho. Sino po kayo? Pasok ka muna, Father. Ano kasi, nakituloy lang po kami rito kay Cora. Kaso hindi pa po siya umuwi simula kanina pagkatapos ng tanghalian. Umalis si ate at iniwan lang kayo rito? Oo nga po hindi rin po niya sinabi kung saan siya pupunta. Siya nga pala may kasama akong bata. Tino, halika rito. Si Father ito, kapatid yata ni Cora. Magandang gabi po, Father. Ako po si Tino. Sumakit po kasi yung tiyan ko kahapon kaya humingi po kami ng tulong dito kay Aling Cora. Ganun ba? Kumain na ba kayo? May dala akong lutong ulam. Lagi kasing bili ni ate yan tuwing umuwi ako rito. Mang Lucas, pabukas po ng pinto. Si Cora ito. Tay, nandiyan na si Aling Cora. Ako na po magbubukas. Ako na. Ako na magbubukas kay ate. Ay, pasensya na. Roy? Ikaw yan? Nandito ka? Aba, pabihira naman. Ate, hinaan mo lang, may bisita ka. Nakaramdam ka pa ng hiya ngayon? Hoy, Roy, halika nga rito. Pari ka nga ba talaga? Ha? Ano tong narinig ko sa tindahan ni Guada, ha? Na binuntis mo raw si Mara? Ate Cora, walang katotohanan yun. Hindi ko gagawin yun, pari ako. Aba, kung ganon pinagbibintangan ka lang, ha? Tama ba? Letse sila. Sinisiraan lang ako, ate. Naninita na kasi ako sa simbahan.
Naninita? At ano naman ang sinisita mo? Yung mga maiingay kahit nagsisermon na, mali naman talaga. Ang problema, nagagalit yung mga matatandang gaya ni Doña Guada. Sila na nga ang matatanda, sila pa yung pinakamagulo tuwing misa. Diyos ko! Pero bakit ganyang kwento pang ikinakalat nila tungkol sa'yo? Ang sasama nila. Huwag mo nalang pansinin ate, lilipas din yan. Pasensya na po sa inyo ha. Nandito pa kayo tapos ganito ang nadatnan nyo. Ayos lang po, Father. Wala naman kaming narinig. Ay! Mang Lucas! Kumain na po ba kayo? Ikaw, Tino, naku, pasensya na talaga na wala kayo sa isip ko. Naubos ang utak ko sa balitang yun tungkol sa kapatid ko. Ay, Ayos lang yun, Cora. Naghintay lang kami. At least nabawasan ang katakawan ng anak ko. sige, maghahain na ako. Dito na kayo sa mesa. Ikaw magpalit ka na at huwag kang tulala dyan. Kunwari ka pang hindi apektado eh. Tignan mo nga itsura mo. Halatang hindi ka natutulog ng maayos. Pero mabuti at naisip mong umuwi. Minsan naisip ko nga, mas mabuti pang tawagin nila akong aswang kaysa rapist. Nako, huwag mo nang pangarapin yan. Kapag naging aswang ka, siguradong hindi ka makakaligtas. Manunugi sa mga bisita ko. Baka akala mo, biro to. Manunugis kayo ng aswang? Pareho lang kaming tumango ni tatay at ngumisi kahit alanganin. Naisip ko na baka masermonan kami ni Father dahil sa trabaho namin ni tatay. Pero mukhang malayo ang tinatakbo ng isip niya. Base yon sa mga narinig namin na bulungan nila ni Aling Cora. At nang gabing yon, mukhang mailap ang anto kay Father. Father, baka gusto niyo rin po ng bayabas na tsaa. Ito, dinalhan ko po kayo. Salamat dito, Tino. Mabuti to sa katawan, sa totoo lang. Sakto lang yung init niya. Kahit wala na akong diarrhea, nagustuhan ko na to, Father. Ang sarap ng hagod mula lalamunan hanggang tiyan, lalo na pag mainit-init pa. Oo nga. Mas maganda yan kaysa sa mga naprosesong inumin. Ang dami na kasing kemikal ng mga yon. Maselan po ba kayo sa pagkain, Father? Katolikong pari naman po kayo, di ba? Oo, katolikong pari ako. Hindi naman ako maselan pero pinipili ko yung mabuti sa katawan. Hindi yung basta kain lang. Pero pag may okasyon o selebrasyon, nako, walang preno sa crispy pata. Kaya nga po, Father, minsan hindi talaga mapigilan kumain ng todo, no? Totoo yan. Pero tanda mo, Tino, lahat ng sobra, hindi na maganda. Hindi ko lang to sinasabi bilang pare, kundi bilang ordinaryong taong nag-aalala sa kapwa. Mukha naman kayong mabait ng tatay mo, kahit na bilang pare, hindi ko rin gusto na nanunugis kayo ng aswang. Para kasing inilalagay nyo sa sariling kamay nyo ang batas. At alam mo naman siguro, isa sa utos ng Diyos ay huwag pumatay. Sabi ko na nga ba, lagot ako dito kay Father. Itulog mo na muna yung mga iniisip mo, Roy. Hindi mo rin yan masosolusyonan, kakaisip. Kung wala ka talagang kasalanan, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Sige na, Tino. Mukhang inaantok na rin ako. Sana may napulot ka sa mga sinabi ko, ha? Bata ka pa. Marami ka pang mararating. Hindi pa huli para magbago kayo ng tatay mo ng tinatahak na landas. Magandang gabi sa'yo, ha? Magandang gabi rin po, Father. Tinabihan ko si tatay sa sala na pinatulugan sa amin ni Aling Cora. Dumating kasi si Father, kaya siya na ang pinatulog namin sa silid. Naging musika na sa isip ko ang huni ng mga kulisap noon hanggang sa makatulog na ako. Kinaumagahan, nagbabalak na kaming magpaalam na aalis ni tatay. Pero may ibang plano yata ang pagkakataon. Tino, pwede mo ba akong samahang mamalengke mamayang hapon? Medyo marami-rami kasing bibilhin eh.
Hindi ko naman mayaya si Roy. Alam mo na ang sitwasyon niya. Nagpaalam din pala siya na magbabakasyon muna ng 1 buwan hanggang humupa itong usapin sa kanya. Ayos lang po, Aling Cora. Pero sana hindi kami pabigat ni tatay dito ha. May panggastos naman po kami. Huwag niyong alalahanin yan. Hindi kayo pabigat ha. Sa totoo lang, naaaliw pa nga kami ni Roy na nandito kayo. Kung wala kayo baka may sinugod na akong kabaryo. Naku, kalma lang po tayo, Aling Cora. Idadaan natin sa maayos na usapan ng lahat. Ituro mo lang sa akin kung sino yan, Cora. At nang mabisitahan ko, kung hindi mataan sa usapan, tutugisin ko na rin. Alam niyo ba, ngayon lang ulit ako nakatawa ng ganito. Ay, salamat sa inyo ha. Kung si Roy lang ang aasahan ko ay nako. Baka kung hindi ako maging santa, maging matandang dalaga na lang ako. Tumawa ka lang ate, wag mo na akong alalahanin. Naku, pari ka nga. Paano kitang hindi aalalahanin, kapatid kita? Atay mo pa ako. Bilang mas nakakatanda, obligasyon ko na alalayan ka kapag kailangan mo. Ganyan ang pamilya, nagtutulungan, nagdadamayan. Pagpalain ka naman ng Diyos, ate. Kaya tigil na gigil ako dyan sa Doña Guada na yan Ang dali-dali nilang humusga, porque may pera sila. Pero teka, saan ba makikita yang si Mara? Bakit biglang kumalat na ikaw ang nakabuntis sa kanya? Malapit ba kayo sa isa't isa? Ilang taon na ba? Cora, magpapaalam lang sana ako. Mukhang marami isang palok sa likod bahay. Pwede bang umakyat at mabitas? Sasamahan ko na lang po si tatay, Aling Cora. Umiiwas na kayo sa usapan naming magkapatid, no? Huwag kayo mag-alala. Ayos lang na marinig niyo ang buong kwento. Wala akong tinatago. Kung hindi lang magkakagulo sa simbahan, isasama ko pa to sa sermon ko para marinig ng lahat ang paliwanag ko. At gawin mo yon, Roy. Isama mo sa sermon mo para maitama ang maling akala nila. Father, baka masyado lang kayo mabait kaya inaabuso na kayo. Ay, oo. Kaya sige na, Roy. Ikwento mo na ng detalyado. Paano mo nakilala si Mara? Edad, tirahan, magulang, lahat. Walang itatago, ha? Sakitin kasi si Mara, ate. Dalaga siya. Madalas siyang nasa simbahan. Hinihintay yung sakristan naming si Nomer. Kasama niya yun. Doon sila nakatira sa bahay ng lola niya. Minsan lumapit siya sa akin umiiyak. Masama raw yung pakiramdam niya. Tinulungan ko naman. Pero nandoon ang sekretarya ng simbahan, may saksi. Bakit walang ginawa ang sekretarya para itama ang kumakalat na kwento? Patay na kasi si Esther, ate. Inatake raw sa puso. Ayokong maniwala pero hinabol daw siya ng bagat isang gabi pa uwi. Bagat, Father? May kakayahan din ang kubot sa ganyan. Magaling manakot yan. Lalo na gamit ang buhok nila. Tay, narinig niyo yun? Baka yun yung hinahanap nating kubot. Narinig ko, bata. Pakinig ka na lang para kang sirang palaka pa ulit-ulit. Pasensya po. Taga saan ba si Esther, Father? Sa Melissa. 2 baryo mula rito. Ayun, doon din talaga ang punta namin, Father. Kilala yun sa aswangan at katatakutan. Hindi ko kayo pinipigilan pero hindi pa rin tama ang pumatay. Sa puntong niyan, Roy, kahit kapatid kita, hindi kita kakampihan. Paano ba talaga malalaman kung aswang ang kaharap, Mang Lucas? Yung mga alam ko puro sabi-sabi lang Yung baliktad daw ang refleksyon sa mga mata, ang hirap nun. Baka bago mo pa makita, patay ka na. Totoo, delikado yun. Pwede ka pang mahipnotismo kapag tumitig ka. Hindi po nila sinasadya pakita yun. Nahuhuli lang talaga sila minsan. Kami, Cora, Father. Kumikilos lang kami kapag nakita naming may binibiktima na o nasa akto na ang aswang. Kung kakaiba lang pero walang ginagawang masama, hindi namin ginagalaw. Ganun pala. Pero sana iwasan niyo pa rin ang pagpatay. Aabutin tayo ng siyam-siyam, hindi pa rin tayo magkakasundo dyan.
Basta ang mali, pumatay ng inosente. Iba rin kayo, Aling Cora. Pwede kayong manunugis ah. Aba, malay natin, isang araw. Ate, huwag naman ganyan. Ako ang unang mag-aalala at masasaktan. Amoy balansa. Hindi ba sa isda? Lansa ng dugo. Sigurado kayo? Paano yung bahay? May ganong amoy din po. At iwas sila sa asin, alat at asim. Alam ko na yan. Lalo mo lang akong pinapangamba, ate. Father, sinabi niyo kanina, kilala ng sakristan niyo si Mara, di ba? Baka siya talaga may kasalanan. Nakikiusap ako. Huwag niyo akong pangunahan. Hayaan niyo akong lutasin to sa paraang alam ko. Masama ang mangbintang na walang ebidensya. Ganun ba talaga ang mga pare? Laging may paliwanag? Hindi pwede magduda? Narinig kita, Tino. At oo, ganun dapat. Kaya may mga pareng nagiging santo dahil sa paninindigan, pananampalataya at malasakit sa komunidad. Ay, nako. Kaya ka inaabuso, Roy eh. Iidlip lang ako ha. Pagkagising ko, alis na tayo. Ayos po, Aling Cora. Maliligo na rin po ako. Father, Tay, maiwan ko muna kayo. Mabuti na lang at nauna nang nagpaalam si Aling Cora. Nakahanap din ako ng dahilan para umalis. Grabe ang pigil ko sa bibig ko habang kausap si Father. Parang sasabog ang utak ko dahil gustong-gusto ko sanang magdaldal. Maraming pinamili si Aling Cora. Kaya inarkilan namin ang isang tricycle para magpahatid. Pero sa malas, nasiraan kami sa daan. Malayo pa naman ang lalakarin bago makarating sa bahay niya. Dahil hindi namin maiwan ang mga pinamili niya. Sinimulan na naming magtulak ng tricycle at inabot na ng dilim sa daan. Ay, Diyos ko naman. Bakit ngayon pa? Kung kailan may isang sakong bigas akong binili. Pinaparusahan niyo na ba ako sa lagay na to? Buti na lang po, nakapagmerienda tayo sa palengke, Aling Cora. Oo nga eh. Pero sa haba ng lalakarin natin, siguradong tunaw na lahat yun. Pero okay lang. Bumawi ka na lang ulit ng kain mamaya, ha? Areglado po. Oh, ayan. May waiting shed oh. Tara, pahinga muna tayo dyan, oy. Oh, itabi muna natin tong tricycle mo, ha? Opo, tige po. May silbi pa rin ang tricycle kahit hindi tulak, no, Aling Cora. May ilaw pa tayo. Buti nga goma lang ang sira. Hindi makina. Ikaw naman, Noy, sa susunod, magbaon ka ng ekstrang gulong. Bata ka pa para bumiyahe ng ganyan. Halatang hindi ka pa sanay mag-ayos ng sira. Itang linggo pa lang po akong nag-uumpita matada po eh. Ang lakas ng agos dito, Aling Cora. Mukhang marami talagang tubig sa irigasyon, ah. Umulan kasi nitong mga nakaraang araw. Nako, siguradong maraming naipon doon sa dam. Ha? Anak ng, hindi maganda to, Aling Cora. Oh, bakit? Yung ibon ba? Opo, tsaka tong langis sa bulsa ko umiinit. Kapag ganito, kumukulo yan. Saktong kinuha ko ang maliit na bote ng langis sa bulsa ko. Nang may malakas na bumagsak sa ibabaw ng bubong ng waiting shed. Pagkatapos ay basta na lang yung lumundag at bumagsak sa harap namin. Atwang! Diyos ko! Ang haba! Ang gulo na buhok! Yan ba yun? Kubot ba yan, Hatino? Anak na, kubot nga yan. Aling Cora, sa likod ko kayo, bilis! Noy, dito ka lang. Huwag kang sigaw ng sigaw, lalo ka lang papansinin ng kubot.
Diyos ko, ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Iligtas niyo kami sa aswang. Pangako, uunawain ko na ang kapatid kong pare. Hindi ko na ipipilit ang baluktot kong katwiran. Maawa po kayo. Iligtas niyo po kami. Hoy! Nanglait ka pa talaga? Ano ngayon kung mataba ako? Gwapo naman! Ikaw nga, matandang malapit na mamatay eh. Matapang ka lang kasi kubot ka. Payatot ka naman. Sinubukang lumapit ng kubot, kaya nagsaboy ako ng langis. Napaangil siya nang mabasa siya. Sinubukan niyang paggalawin ang mga buhok niya. Dumakot naman ako ng itim na asin sa bulsa ko. At yun naman ang sinaboy ko. Ginawa niyang pantakip sa mukha ang mahaba, ngunit magulo niyang buhok. Saka ko napansin ang maliit na liwanag. Layat kubot! Kung hindi, titilaban ko yung buhok mo! Layat! Nasilaw siya sa apoy at sa flashlight ng lighter mo. Noy! Aba, may papel ako dito sa bulsa ko. Listahan to. Sindihan mo nga. Sige, Aling Cora. Takot sa apoy yung lintik na yan. Ilang saglit lang ay nagliwanag ng husto ang waiting shed. Pasigaw pa ang umangil ang aswang at mabilis na tumakbo palayo. Narinig pa namin ang pagbagsak nito sa tubig. Pero nang tingnan namin sa kanal, wala na ito. Ha? Akala mo kung sino matapang, no? Diyos ko naman. Ilan pa kayang kubot na makakasalubong natin mamaya? Tino? Noy? Baka naman may magawa ka na sa tricycle mo. Magbabantay po ako ng tricycle. Dito na lang po kayo. Sinwerte naman kami na may dumaang isa pang tricycle na kakilala ng driver. Nakauwi kami ni Aling Cora. Sumama na rin ang driver sa kapwa nito para may paayos ang nasirang gulong. Naiwan sa waiting shed ang sarili nitong tricycle. Diyos na mahabagin. Kung kailan talaga tumanda ako, saka pa ako inaaswang. Baka hindi ka na kasi masyado nagdadasal, ate. Aba, napadasal nga ako nung wala sa oras kanina, no? Ay, pero grabe yun. Akala ko talaga aatakihin na ako ng lecheng kubot na yun. Pero ang tapang nyo kanina, Aling Cora. Kita namang takot na takot kayo pero nakapag-isip pa rin kayo ng paraan. Pati yung driver din. Sa lagay na yan, pwede na nga po kayong sumama sa panunugis ng kubot eh. Nako, wag naman. Baka sundan ako ng aswang pag mag-isa lang ako. Baka matulad pa ako kay Esther. Magpapalabig muna yun. Siguradong takot pa. Kaya huwag ka mag-alala, Cora. At nandito lang kami ni Tino para ipagtanggol kayo ni Father Roy. Tino, hindi kaya yung binatilyong driver ang sadya niya? Hindi rin po ako sigurado pero ako kasi yung pinuntirya niya eh. Narinig niya naman po yung sinabi niya sa akin. Oo nga. Kung makapagsalita siya akala mo kung sinong bata pa. Payatot naman. Jesus! Alam niyo ang mga aswang, masasamang espiritu lang yan na sumasanib sa tao. Kaya ang kailangan talaga mabendisyonan para mapalaya sila sa katawan. Kaso Father, hindi naman basta-basta nagpapabendisyon ang mga yon. Kaya nga namin tinutugis. Mahirap sila hulihin at mas delikado. Baka mahawaan ka pa o gawin ka uri nila kapag mahina ka. Sa lagay na to, baka pwede munang wag na kayo umalis dito, Mang Lucas. Tino, baka kami naman ang sugurin ng kubot kapag wala na kayo. Baka naman kasi kami talaga ang sadya niya. Baka kayo pa ang mapahamak dahil sa amin. Mang Lucas, tama si ate. Dito na muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Ipagdarasal ko kayo pati na ang kubot na yon.
para matapos na ang gulo at makapamuhay na rin kayo ng payapa. Salamat po kung ganun, Father, sa inyo ni Cora. Ilang araw pa kaming nanatili muna kina Aling Cora. Hanggang sa isang madaling araw, akala namin ay aswang na naman ang nagparamdam. Nakarinig kasi kami ng iyak ng babae sa labas ng bahay. Lumabas kaming lahat at nakita namin ang isang payat na babae na medyo may umbok na ang tiyan. Mara, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Jesus Maria Josep! Siya yung Mara? Roy? Oo ate, kawawa naman siya. Tulungan na lang natin. Diyos ko! Patawarin nawa ako ng Diyos, ha? Pero hindi siya pwedeng manatili rito. Parang tinanggap na rin natin na totoong mga binibintang nila sa'yo. Maawa po kayo, Father Roy. Wala na po akong mapuntahan eh. Pinalayas po ako ni Lola. Anong wala kang mapuntahan, ha? Ang totoo, sinadya mo talagang pumunta rito sa kapatid ko. O ano, inutusan ka ba? Para tuluyan siyang masira sa simbahan? Umamin ka! Ate, tama na. Buntis pa naman si Mara. Ay nako. Hindi sa nakikialam ako ha. Pero buntis siya. Yung bata magiging kawawa sa kalagayan niya ngayon. Kaya nga Mang Lucas. Ate, bulang pa siya ko. Bahay ko rin to. Patutuloyin ko si Mara rito. Gusto mo man o hindi. Ay, ewan ko sa inyo! Bahala na kayo dyan! Kahit halatang galit si Aling Cora kay Mara, dahil kay Father Roy ay inaalagaan naman niya ang babae. Mas nagagalit lang kasi siya sa tuwing nakikitang natataranta ang paring kapatid sa babae. Lalo na kapag nagrereklamong masama ang pakiramdam nito. Kami naman ni tatay ay naaasiwa sa sitwasyon at nagbalak na talagang magpaalam. Nang araw na yon, may dumating na sasakyan ng pulis sa tapat ng bahay. Hoy! Paring makasalanan! Ilabas mo ang apo ko! Huli ka na sa akto na nagsasama kayo! Kasama ko ang kapitan at mga pulis! Kailangan mo kaming harapin ngayon din! Ibalik nyo ang apo ko sa akin! Naku tay, mukhang malilintikan na si Father ah. Huwag ka magsalita ng ganyan bata. Naniniwala kong mabuting tao si Father Roy at alam niya ang ginagawa niya. Mas mabuti pa, tara. Humarap din tayo sa matandang kulubot na yan. Gusto kong mabisitahan ng maigi at umiinit ang ating-ating sa leeg ko, Tino. Seryoso po, tay? Ibig sabihin, posibleng may kakaiba sa mga bisita natin? Oo, kaya halika na. May kailangan tayong malaman ngayon na. Aba, teka, ha? Kailangan nyo munang patunayan na kapatid ko nga ang ama bago ninyo kami singilin ng pananagutan. Dahil kung puro paratang lang yan, ihahabla ko kayo. Kami pa ang ihahabla ninyo. Aba, kayo ang kakasuhan namin ng rape kapag hindi ninyo pinanagutan ang apo ko. Aling Salve, kasalanan man sa Diyos, mas gugustuhin ko pang magpakamatay kaysa maparatang ang rapist. Hoy, Troy! Tigilan mo yan! Anong pinagsasabi mo? Sige ka, bago ka pa magpakamatay, ako na mismong lalason sa'yo. Huwag kang ganyan. Mawalang galang na po sa inyo. Pero hindi biro ang usaping to. Kung puro tapangan lang ang paiiralin nyo, lalo lang kayong hindi magkakaintindihan. Abat, naglabas pa kayo ng kakampi? Anong akala ninyo? Uurong ako? Tsuhin namin to. At baka hindi ninyo alam, may boss ang abogado. Nakapagkonsulta na kami kung ano ang tamang gawin. Sabi po ng amo ko, kailangan daw muna ng pruweba, ebidensya,
kung totoo ngang may krimeng ginawa ang pamangkin ko, si Father Roy. O ano po, meron po ba kayo? Ginagawa niyo pa kaming ulyanin! Kanina ko pa sinasabi, may saksi! Kaibigan ng apo kong si Nomer! Saksi ka mo. Aba, paano mo nakita, Noy? Talaga bang nakita mo mismo ang ginawa nila ni Father at nitong... Aba! Bastos ka rin ah! Matandang to! Ha? Ang sabi ng isip mo! Aray! Hoy! Ano ba yan? Bakit ako naging bastos? Tama na! Biglang natahimik ang lahat. Unang beses naming narinig na sumigaw si Father. Kahit kasi pagtawa niya, mahina rin. Pero nang sandaling yun, hindi niya na napigilan. Aling Salve, kung nababastusan po kayo sa sinabi ni ng tsuhi namin, paano na lang po ako? Buong buhay ko'y nagsilbi ako sa simbahan mula pagkabata. Hindi ko kailanman magagawa kay Marang binibintang niyo sa akin. Bahala ka sa buhay mo! Pero ako, naniniwala ako kay Nomer. Sabi niya, nakita ka raw niya! Nomer, totoo ba? Nakita mo raw kami ni Mara? Kung gano'n, bakit ngayon ka lang lumapit sa akin, iho? Kung noon mo pa sinabi, sana nagsumbong ka agad. Sana pinuntahan niyo na ako sa simbahan, hindi na sana lumaki ang gulong to. Natatakot po kasi ako sa inyo, Father. Natatakot ka, Nomer? Naging mabuti naman ako sa iyo nung sakristan pa kita. Pero ikaw ang umalis nang walang paalam. Natatakot po talaga ako sa inyo, Father. Tama na po. Maawa na po kayo. Huwag na po kayong mag-away. Nene, kung ayaw ninyo pala ng gulo, kung natatakot kayo, hindi kayo dapat gumagawa ng kwento. Totoo yung sinasabi ko. Hindi kami nagsisinungaling. Si Father talaga nakabuntis kay Mara. Oh, ano pang hinihintay nyo? Hulihin nyo na yan! Dalhin sa presinto! Nandito ang apo ko, tinatago nila. Narinig niyo ang usapan. Sapat na yang ebidensya. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Ay, ano ba to? Ay, Diyos ko! Tino! Mang Lucas! Tulungan niyo kami! Halos magrambulan noon dahil bigla na lang nakialam ang mga kalalakihan na naroon at pinagtulungang bitbitin si Father Roy pasakay ng patrol. Sinubukan naming kunin si Father sa kanila, pero mas marami sila. Nang mga panahong yun, wala kaming masyadong alam sa batas. Kaya nadala nila si Father at naiwan kami. Hinuli na nila ang kapatid ko. Wala kaya sila. Baka walang puso. Huminahon ka muna, Cora. Ang kailangan natin gawin ngayon, sundan si Father sa presinto. Baka doon may makausap tayo na pwede makatulong sa atin. Sige, samahan niyo na lang ako, ha? Kapatid ko. Uy, may tricycle o Aling Cora? Yung driver natin nung isang araw? Puntahan mo na sila, Tino. Sabihin mo, sasakay tayo. Areglado po. Ako talaga may iwan dito sa bahay, Cora. Pwede ba? Sige ho, Mang Lucas. Kayo na muna ang bahala rito. May pagkain naman po dyan. Kumuha lang ng jacket si Aling Cora at umalis na kami. Ang driver kasi na si Dexter ay may alam na shortcut. Kaya nauna pa kaming dumating sa presinto bago sila. Hindi naman kami pinalapit kay Father nang makababa na ito ng patrol. Ate Cora, sige na. Umuwi na muna kayo. Kaya ko na to rito.
Grabe naman yun, parang tinatakasan natin si Father. Eh yung gusto lang naman natin, samahan at alalayan siya. Palibhasa may otoridad sila. May baril. Akala tuloy nila sila na lang ang tama at marunong. Oo nga po eh. Pero magtiwala na lang tayo kay Father, Aling Cora. Siguro alam naman niyang ginagawa niya. Baka kailangan niya ng pangpiyansa. Tara na lang muna sa bangko. Tino, kukunin ko yung pera ko. Di po ba natin kailangan ng abogado? Oo nga pala, tama ka. Tara sa Pau, doon tayo humingi ng tulong. May kakilala ko ron. Dati niyo po bang boss? Kasi yung pagpapakilala niyo kay tatay kanina eh. Hindi. Sa totoo lang, matalik siyang kaibigan ng tatay namin. Nung bata pa ako, madalas niya akong bantayan. At nung namatay si Itay, siya rin ang tumulong kay Roy sa pag-aaral. Malamang, kaedad siya ng tatay mo. Kaya siyang naisip ko kaagad. Ganun po ba? Di tara na, sa kanya na tayo. Nagpunta nga kami sa Pau. Pero nasa bakasyon pa lang sadya namin. Kaya tinawagan na lang ito ng sekretarya nito. Nakatawag na raw si Father dito at nakausap na sila. At dahil abala pa ang babae, hindi pa nito maasikaso kaagad si Father, kundi sa susunod na araw pa. Bumalik kami sa presinto. Nasa isang selda na si Father. Nagkausap na raw kayo ni Bayet. Sabi niya, bukas na bukas din. Dito na siya didiretso. Ilalapas ka niya rito, kapatid ko. Salamat ate. Huwag ka nang umiyak. Manalagpas ang din natin to. Kayo na munang bahala sa ate ko, ha? Oo naman po, Father. Kahit alam naman namin na kaya ni Aling Cora ang sarili niya, nandito lang kami, nasa likod niya. Sa likod yung dalawa. Aling Cora, ihatid ko na po kayo. Ay, Dexter, hinintay mo talaga kami? Ako, nakakahiya naman. Dexter ang pangalan mo, iho. Parang pamilyar ka sa akin, ha? Father Roy, mano po? Ako po yung batang naligtas nyo nun sa daan sa harap ng simbahan. Oo nga. Sabi ko na nga ba, 10 taon na yun, ha? Kamusta ka na? Mabuti po. Kayo po ang kawawa ngayon, Father. Sana makalabas na po kayo. Mabait po kayo, matulungin. Hindi po kayo dapat nakakulong. Ipagdasal mo na lang ako, Dexter. Sigurado kong pakikinggan ng Panginoon ang panalangin mo. May dumating na taga-simbahan at kinausap si Father. Nagpaalam na kami ni Aling Cora at hinatid kami ni Dexter sa bahay. Napadaan naman kami sa tapat ng malaking tindahan ni Doña Guada at may napansin ako. Aling Cora, parang sina Nomer at Lola Salve ni Mara yung nakita kong kausap ni Doña Guada. Di ba yun? Ewan ko, Tino. Hindi na ako tumingin eh. Ayokong subukan ng pasensya ko. Baka dumagdag lang sa problema namin ng kapatid ko. Ganun po ba? Pero parang sila nga po eh. Sandali lang ha. Kunwari bibili lang ako ron. Noy, Dexter! Pahinto muna ng tricycle, bababa na ako saglit. Sige po, Aling Cora. Susunod na lang ako sa bahay niyo. Bibili lang ako ng soft drinks para malamigan tayo. Sige, larga na, Noy! Iba talaga pag mayaman. Kahit tapat ng bahay, kayang ipasemento ang kalsada. Pabili po. Oh, Nomer, may bibili. Ikaw na magbenta niyan. Masanay ka na. Simula ngayon, dito ka na magtatrabaho kay Maring Guada.
Sige po, La Doña Guada. Ako na po ang bahala sa tindahan niyo. Aba, dito na pala nagtatrabaho tong dating sakristan. Anong sa Kulat ka na pre. Relax ka lang. Hindi ako nangangain ng tao. Pabilangan ng 1 litrong coke. Yung sobrang lamig ha. Medyo mainit yung ulo ko ngayon eh. May bote ka? Bote? Wala eh. Pero pwede namang bayaran na lang, di ba? Oo, 50 lahat. Ha? 50? Anong klaseng tindahan to? Dolyar ba yung paninda? Huwag na nga lang. Sus, malaki lang ang katawan, wala namang pera. Ba't? Hoy, Nomer! Bakit mo inaaway ang customer? Kaya pala, kamag-anak pala ng pare. Aba, hindi kami nagbebenta sa kamag-anak ng rapist. Daan-daan po kayo sa sinasabi niyo, Lola. Gumagamit lang yata kayo ng koneksyon para madakip si Father. Anong koneksyon ka riyan? Hoy, batang mataba. Hindi namin kasalanan kung may kumakampi sa amin at sa inyo, wala. Nakita siguro ng Diyos na hindi pala banal ang pari ninyo. Sige lang, Lola, magsalita lang kayo. Pasalamat kayo, tinuruan ako ng tatay ko na huwag pumatol sa matandang malapit ng mamatay. Hoy, malakas pa ako! Pesteng mataba ka! Humanda ka talaga sa akin! Kung hindi pa kami sinaway ni Doña Guada, matatagalan pa ang pagsasagutan namin ni Lola Salve. Pero sa totoo lang, kabado na ako noon. Dahil may natuklasan ako. Nadaanan pa ulit ako ni Dexter at hinatid sa bahay ni Aling Cora, kaya madali akong nakauwi. Hindi lang ako makabuelo ng pagsasabi kay tatay nang nalaman ko, dahil mukhang seryoso ang usapan nito at ni Aling Cora. Nang sumunod na araw, maaga pa ay nasa presinto na kami at may bitbit na pagkain para kay Father. Kainin mo muna yan habang hindi pa dumarating si Mayet, Roy. Tapos magpalit ka na rin ng damit. Hindi mo na sana kailangan pa mag-abala, ate. Ayos lang naman ako rito. Anong ayos ka riyan? Tingnan mo nga yung sarili mo. Nangingitim na yung paligid ng mga mata mo. May dala po kaming tsaa, Father. Masarap to, pampakalma rin. Mamayang gabi po sa bahay, uminom ulit kayo pagkatapos ko kayong masahihin. Aba, marunong ka pala magmasahe. Sige nga, mukhang kailangan na ng katawan ko. Batang aga ninyo yata rito. Bakit hindi nyo nalang sakupin ng isang selda para sama-sama na kayo? Aba, magdahanda ka sa pananalita mo, tanda. Baka gusto mong makasuhan ng paninirang puri. Anong paninirang puri ang pinagsasabi mo? Wala ka sigurong ganun kaya hindi mo alam kung ano yon. Wisit kang matanda ka! Hep, hep, hep! Huwag niyo pong sasaktan ng tatay ko. Baka makalimutan ko matanda na kayo. La, ihatid ko na po kayo sa bahay. Walang kasama si Mara doon, magdamag na. Baka may nangyari na sa kanya. Kita mo nga, pabayang lola ka pala. Buntis ang apo ninyo tapos iniiwan mo lang. Pwe! Sa bagay, hindi naman yun makakarating sa bahay ko ng madaling araw kung hindi mo siya pinababayaan. Yang kapatid mong pare ang may kasalanan, babae ka! Sinaway na kami ng pulis noon. Dumating si Ate Mayet na nag-asikaso ng paglabas ni Father. Pinaalis na rin ng pulis sina Lola Salve at Nomer, pero nasundan ko sila ng tingin habang papalayo. Lakas ang loob niyo ha? Sige lang, isang maling galaw niya lang lagad kayo sa amin ni tatay. Psst, anong tinatawa-tawa mo dyan, bata? May nadiskubre ako tay, pero baka alam mo na rin. Huwag mo na dito. Mamaya na natin pag-usapan. Baka masabo na naman tayo ni Father. Ay, Diyos ko, Roy! Ay, mabuti na lang nakalabas ka na. Tara na sa bahay, magpahinga ka muna.
Si Mayet na raw ang bahala sa kaso ko. Hindi naman ako tatakas o pupunta kung saan. Hindi ka na muna babalik sa simbahan dyan, Father. Hindi pa. Pero naisip kong dumaan muna dun ngayon. Saglit lang. Sama kayo? Sasama ba tayo, Tay? Ano ba naman kayo? Nasa kabilang kanto lang ang simbahan, di pa kayo sasama. Ikaw, Ate Cora. Ay, sige na nga. Sama-sama na lang tayo. Huwag na tayo maghiwa-hiwalay para sabay-sabay na rin tayong makauwi. Nadatnan naming nag-aabang sa labas ng presinto si Dexter. Kaya sumakay na lang kami sa tricycle niya hanggang pauwi. Kapansin-pansin na lagi na lang itong nasa paligid kung nasaan kami. Kinagabihan noon, nakahanap ako ng pagkakataon para makausap si tatay. Sinundo kasi sina Father at Aling Cora ni Ate Mayet dahil dumating na daw si attorney. Tay, ano nang gagawin natin? Sasabihin pa natin kina Ate Cora yung nadiskubre natin? Kaso baka hindi maniwala si Father. Buta na lang sa Aling Cora, nakakita na ng kubot kaya hindi na mahirap kumbinsihin. Yan din ang iniisip ko. Pero sa tingin ko, kailangan pa rin nilang malaman. Kasi yung dalawang yun ang kasama ni Mara sa bahay, di ba? Oo nga po eh. At eto pa, Tay, hinala lang naman to pero naalala niyo ba yung sinabi ni Father nung unang dating niya rito? Yung sinaway niya raw si Doña Guada sa simbahan? Bakit? Paano kung nagkuntsabahan pala sila Lola Salve para idayin si Father? Kasi diba, nakita ko mismo. Magkakasama sila pati si Nomer. Sa tingin niyo ba tutulungan sila agad sa presinto kung walang malakas na tao sa likod nila? Oo nga no. Sa itsura at kapayatan ng gurang na yun, imposible namang may limpak-limpak na pera yon. Si Aling Cora na yata yan, Tay. Tara, salubungin na natin. Nalinis na ang pangalan ng kapatid ko, Mang Lucas. Tino? Magandang balita yan. Pero teka, anong nangyari? Sa loob na nating ikwento. Mang Lucas, may dala rin kami pagkain para sa hapunan. Pagsaluhan natin, may crispy pata sa kabulalo. Astig! Naku, Father, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng mga yan. Umandar na naman ang katakawan mo, Tino. Kumain muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan ng mga nangyari. Huwag na nating haluan ng mabigat na kwento ang hapag. Areglado po, Father. Aling Cora, umupo na po kayo. Hayaan niyo po, ako na po yung magsisilbi. Naku naman, may nag-aasikaso pa pala sa amin ngayon. Salamat, Tino. Salamat din sa'yo at sa tatay mo. May sasabihin din kami mamaya, Cora. Father. Kahit ano pa yan, pakikinggan ko, Mang Lucas. Kahit tungkol pa sa mga aswang. Nakumbinsin na ako ng ate ko. Lalo na sa kubot na muntik na umataka sa inyo, Tino. Totoo naman kasi talaga ang mga aswang, Father. Kapag nakakita na kayo mismo, maniniwala na kayo sa amin. At baka pumayag na rin kayong pumatay kami. Ibang usapan pa rin yan, Tino. Si Father talaga, di hihingi na lang ng tawad, Father. Tama, humihingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. Pero hindi ibig sabihin na dahil humingi na tayo ng tawad, uulit-ulitin na lang natin, ha? Hindi maganda yon. Oo nga naman, hindi maganda ang paulit-ulit na nagkakasala. Kahit nga sa pagsasalita nakakasawa rin. Pero minsan talaga, kahit sabihin mong hindi ka napapatol, kung yung kalaban mo ayaw tumigil at lalong nang aasar, papatulan ko yan syempre. Letse ba sila? Ay, nako. Sabi na nga, huwag muna mabibigat na kwento habang kumakain pero eto na naman tayo. Bilisan na lang po natin ang pagkain, Father, para makapagkwentuhan na tayo ng mas masaya. Tignan niyo po si tatay. Atat na atat ng magkwento, binibilisan na ang subo. Inirapan ako ni tatay. Natakam naman ako sa ulam, kaya nilantakan ko na. Nang maunang matapos si Aling Cora, nagtanong siya kung sino ang iinom ng kape.
At sa munting sala ng bahay, pinag-usapan namin ang nangyari sa lakad nila at sa revelasyon namin. Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa sa akin ni Doña Guada yun. Eh di tama nga ang hinala ni Tino kanina, Father. Kasi nakita niya mismo sina Nomer at Salve sa tindahan ni Doña Guada. Naalala ko tuloy yung araw na yun. Hindi ko lang pinakinggan si Tino eh. Tsaka ilang araw ko na rin napapansin. May bagong ang tindero si Guada. Pati si Salve. Madalas kong makita sa loob. Kulang na lang si Mara eh. Kumpleto na silang lahat doon. Ha! Pero ang mas kinakabahala ko, yung nabanggit ni Dexter nung dumalaw ulit siya sa akin. Kailan pa siya dumalaw sa'yo, Roy? At anong sinabi niya? Bumalik siya matapos niya akong maihatid noon. Hindi sana ako maniniwala kung hindi ko nalaman na may nag-utos pala kay Mara at sa lola niya para idiin ako. Anong nga raw ang sinabi niya? Naalala niyo yung ikinuwento kong sekretarya ng simbahan si Esther, yung namatay? Kilala raw ni Dexter ang kubot na nanakot sa kanya. Ibig sabihin, naniniwala na kay Saswang, Father. Ano pa bang magagawa ko? Hindi man ako mismo ang nakakita. Kayo, si Dexter, pare-pareho ang detalye ng kwento. Nagtutugma lahat. Kinakabahan ako sa mga sinasabi mo, Roy, ha? Kasi kasama rin natin si Dexter nung nakita ko ang kubot, di ba? Oo, doon daw niya nakumpirma. Iisa lang ang kubot na umatake kay Manang Esther at sa inyo. Father Roy, si Lola Salve po yun. Hindi nakakilo sina Father at Aling Cora sa sinabi ko. Si tatay naman ay sumenya sa amin na huwag maingay. Kinuha niya ang langis na nakatago sa bulsa at ipinatong sa mesa. Tuloy-tuloy ang pagkulunon na nangangahulugang nasa paligid lang ang aswang. Sinundan pa yon ng malakas na pag-angil at alulong ng aso na tila nasa paligid din. Mukhang makakakita ka na talaga ng kubot ngayon, Father Roy. Ikaw ang sadya nila. Oo, anong gagawin natin, ha, Mang Lucas? Hindi pwedeng palampasin to. Hindi ako pwedeng hindi gumanti sa kubot na yan. Walang hiya siya. Kumuha na lang po kayo ng papel na pwedeng sindihan. Aling Cora, mamaya kapag harap na natin siya at ayaw makinig sa mabuting usapan, silaban niyo na agad yung buhok. Sandali lang, pakiusap. Hayaan niyo muna akong humarap sa kanila. Bebendisyonan ko muna sila. May holy water ako sa silid. Kukunin ko lang saglit. Pwedeng holy water, Father. Pero kung papakinggan kayo ng aswang na yan, ewan ko lang. Hoy! Harapin niyo kami! Bakit kayo nagtatago, ha? Magtuos tayo! Sige na, hayaan niyo muna akong kausapin siya. Father Roy, mag-ingat kayo. Delikado ang kubot, lalo na buhok niya. Baka sakaling kayo bigla. Salamat, Mang Lucas. Kakayanin ko to. Oo, heto na. May dulo ako ng palapa ng nyog na may tuyong dahon. Sinausaw ko na sa gaas. Ito, madaling magliyab to. Huwag muna, Aling Cora. Hindi pa kayo handa. Itabi niyo muna yan, pati yung pansindi. Aling Salve, alam kong kayo yan. Mag-usap tayo. Pinapatawad ko na po kayo. Wala nang dapat pag-usapan. Napahiya na kami. Si Guada na lang ang kakampi namin. Kaya gagawin ko lahat ng inuutos niya. Mali ang ginagawa nyo. Sa pagkampi nyo sa mali, sinisira nyo rin ang sarili nyo. Wala na akong pakialam. Papatayin kitang pari ka! At pagkasabi nun, kitang-kita ko ang pagkilos ng buhok para sakalin si Father. Nahawakan niya ito, pero naipit din ang kamay niya sa sariling leeg. Dalit ka na. Tino, magsaboy ka na ng langis. Sasalubungin ko itong kubot gamit ang itak ko. Opo, Tay. Eto na. Bitawan mo sa Father. Eto, pampadulas mo. Ha! Puputulin ko yung buhok mo!
Ha? Hindi ako magpapatalo sa inyo! Ah! Iwinasiwas ng kubot ang mga kamay at ang buhok niya ay mabilis ding kumilos para puluputan kami. Nakawala si Father kahit paano, pero kami naman ni Tatay ang nahuli niya. Kayong dalawa, bago niyo pa marating ang hanggan ko sa Melissa, dito ko na kayo tatapusin! Anak ng... hindi ko may galaw yung mga kamay ko. Ay lakas ng kupot na to, kahit gurang na. Ang dulas sa buhok niya, pero mas grabe ang kapit. Father, yung holy water niyo, kayo na. Alikura kayo rin, sundin niyo na yung daon ng niyog, bilis. Oo, eto na. Sa ngalan ni Jesus, lumisag ka sa katawan ni Salve. Iwanan mo ang kawawang katawan niya. Damer! Ano pang hinihintay mo? Lapain mo na sila! Ah! At mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang itim na aso. Nagbabaga ang mga mata nito. Umangil ito ng ubod ng lakas at unang dumamba kay Tatay. Hindi, tigilan mo ako. Matakot kayo sa apoy! Lumayo kayo! Ngayon din! Iwinasiwas ni Aling Cora ang nag-aapoy na dahon ng niyog. Hindi rin ito nagdalawang isip na lumapit sa amin. Dahil doon, pinakawalan kami ng buhok. Bumalik sa nakatayong matanda ang magulong buhok niya. Lumayo rin ang aso kay Tatay. Hindi pa tayo tapos! At pagkasabi noon, umusal ito ng orasyon. Pero sumagot din ng dasal si Father. At si Tatay naman ay napansin kong gumagapang. Mas lumakas ang ihip ng hangin. Parang mapapatay na ang apoy na hawak ni Aling Cora. Susunugin ko kayo! Akala niyo ba uurong ako? Ha? Lalagyan ko pa ng gastong siga ko! At lumagablab lalo ang apoy dahil ibinuhos ni Aling Cora ang bitbit na lagayan sa hawak na palapa. Napaatras ang kubot at ang aso. Sa gitna na nagsusubukang mga tingin, lumitaw si Mara kasama si Dexter. Tama na po, Lola Salve! Maawa po kayo! Aamin na po ako! Sasabihin ko na kung sino talaga ang tunay na ama ng anak ko! Huli na, Mara! Wala na akong pakialam dyan! Sadyang matapang ang matandang kubot dahil nakalapit pa ito sa apoy at sinakmal si Aling Cora kahit na masusunog ito. Kayong magkapatid na lang ang papatayin ko! Palagi mo kasi kinakalaban si Guada! Sa pagkakataong yun, mas bumagsik ang mga buhok niya. Nakaya nitong mamalo at natamaan si Aling Cora. Ngunit nagtulungan kami ni Tatay at Father Roy. Nahawakan ko ang buhok ng aswang na pumaikot sa bewang ko, kaya pinahiran ko yun ng langis at asin. Pinagtatataga naman ni Tatay ang nakalapit na kamay ng aswang. Inubos din ni Father ang holy water sa katawan nito. Wala itong tigil sa paghiyaw hanggang sa matalo namin. Bumagsak sa lupa ang katawan ng matanda. Sinubukan pang lumaban ng aso, pero nataga ito ni Tatay, kaya tumakbo palayo. Lola Salve ko! Huwag mo kaming iwan! Patawad, Apo. Hindi kita naprotektahan. Maawa po kayo.
Tulungan niyo po ako. Dalhin po natin sa ospital si Lola Salve. Maawa po kayo sa akin. Mara, maawa ka naman sa sarili mo. Tayo ka na. O ayan, ano ka ngayon ha? Kupot ka pa? Gurang ka na lang. Aling Salve, hindi pa po huli ang lahat. Magsisi na po kayo sa mga kasalanang nagawa niyo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Bebendisyonan ko po kayo. Ayoko. Mamamatay ako ganito. Lola, pakiusap. Si Nomer. Kailangan ko si Nomer. Sa kanya ko iiwan ang kapangyarihan ko. Lola naman eh. Ako ang apo niyo. Bakit hindi ako? Kahit ngayon lang, hindi niyo po ba ako kayang mahalin? No. Nomer. Umusal pa ng orasyon ng matanda. Dahilan para magkagulo kami at mapaurong palayo sa kanya. Ilayo niyo si Mara sa tabi niya, bilis! Tinatawag niya ang alaga niyang aso. Delikado ang buntis. Naku bata, ano ba? Tumabi ka nga dyan! Bilis! Ayoko po. Dito lang po ako sa tabi ng lola ko. Dexter! Roy! Tulungan niyo ako rito! Pumasok kayo sa bahay, Aling Cora! Andiyan na siya! Tino, paglapit ng aso, sabuyan mo ng langis at asin. Opo, tay! Katapusan mo na aso ka! Hindi na naituloy ni Lola Salve ang orasyon dahil dinamba na siya ng aso. At habang nasa ilalim pa ng orasyon ng hayop, sinamantala namin yun. Pagkabuhos ko ng asin at langis, itinarak naman ni tatay ang itak sa katawan ng hayop. Hindi na ito nakailag. Umalulong na lang ito ng malakas hanggang sa bumagsak sa lupa. Nakatarak pa sa katawan nito ang patalim. Ilang saglit pa ay bumalik na ito sa anyong tao nang walang buhay. Natapos din kayo sa wakas. Diyos ko, ipagnunubayin ako kayong mag-ama. Hihingi ako ng kapatawaran para sa inyo. Pero maraming salamat. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin ni Cora. Hindi ko kayo makakalimutan. Mang Lucas, Tino. Napatay niyo talaga sila. Diyos ko, ligtas na kami. Mara, tahan na. Malaya ka na. Huwag ka nang matakot. Magkasama na tayo. Hindi na tayo maghihiwalay. Teka lang, Noy, Dexter. Ano mo ba talaga si Mara? Huwag mo sabihin. Ikaw ang ama ng dinadala niyang bata? Nako, hindi po. Hindi ako ang tatay. Kambal ko po si Mara. Anak nang, kaya pala pareho kayong payat. Hindi lang talaga magkamukha. Ay, kani-kanina ko lang din nalaman yan sa loob, Tino. Nagtataka nga rin ako kung bakit lagi sila magkasama. Oo nga po Tapos palagi pag nasa paligid si Dexter. Lalo na kapag kailangan natin siya. Aba, ayos din pala no. Inabandon na pala sila ng mga magulang nila noong bata pa sila. Si Mara iniwan kay Lola Salve. Si Dexter naman, una rin doon. Pero itinaboy nang dumating si Nomer. Si Lola kasi ayaw niya sa akin. Payat daw ako. Mahina. Pero alam mo pa rin kung nasa ng bahay ng lola mo at nakikita pa rin kayo ni Mara. Gusto ko pag umuwi kay Lola pero ayaw niya talaga sa akin. Ikaw naman, Mara.
Nandyan pala ang kapatid mo. Dapat sa kanya ka lumapit kung may problema ka. At si Father Roy pa talaga ang nadamay sa kaguluhan ninyo. Patawad po. Napilitan lang po ako dahil kay Lola eh. Binantaan niya po kasi ako. Kakainin daw niya po ang baby ko kapag hindi po ako sumunod. Iha, sino ba talaga ang tunay na ama na tinadala mo? Huhulaan ko. Si Nomer no. Hindi nakaimik si Mara. Muling pumatak ang luha niya nang masulyapan ang mga bangkay sa gilid. Wala akong matibay na patunay na si Nomer nga ang ama ng bata, Mara. Pero ilang beses ko kayong nakita, lalo na bago siya umalis. Madalas kanyang nilalambing sa loob ng simbahan. Napahagulgol siya. Hating gabi man ay nagpunta sina Aling Cora at Father Roy sa barangay para ipagbigay alam ang nangyari. Mag-uumaga na nang makarating ang taga-punerarya para kunin ang mga bangkay. Tino, Mang Lucas, humanda kayo. Sasama kayo sa amin sa barangay. Ipapatawag namin ni Roy si Doña Guada at pananagutin sa lahat ng nangyari. Kayo ang saksi. Inamin mismo ng matandang Salve na siya ang nag-utos para ipahiya ang kapatid ko. Ate, baka pwede namang munang kausapin natin si Doña Guada ng maayos para hindi na umabot sa demandahan. Anong hindi aabot sa demandahan? Nagbayad tayo ng pesta impiyansa. Nakulong ka na. Tapos ganun-ganun na lang? Tsaka hindi rin papayag si attorney sa ganyan. Ayoko na sana ng gulo. Ang mahalaga sa akin, nalinis na ang pangalan ko. Kahit wala ng kaso-kaso. Tako, Father, dahil may tutulong namang abogado at malakas ang laban niyo, mabuti ring maturuan ng leksyon si Guada. Para na rin kay Mara, puntis pa naman ngayon. Oo nga. Ano na lang ang magiging kinabukasan ng bata ngayong wala ng lola niya? Dapat talagang managot si Guada. Baka akala niya, kakampihan na naman siya ng batas dahil may pera siya. Malinaw pa sa sikat ng araw na may kasalanan siya. Huwag kayong maglala, Father. Nandito lang kami para sa inyo. Alam nyo, kayo namang Lucas, ayoko rin naman sanang bumalik kayo agad sa pagiging manunugis, kaya sige. Para sa inyo, ilalaban ko rin ang kaso. Nag-almusal lang kami at dumiretso na sa barangay hall. Nilakad lang namin yon. Nadaanan namin ang tindahan ni Doña Guada. Sarado. Pagdating sa barangay, sinabi ng kapitan na wala raw ang matanda. Nagbili na lang daw ito na sa husgado na lang sila magharap ni Father. Aba, ang kapal talaga ng mukha ni Doña Guada. Umalis ka agad oh. Paano niya haharapin ang kaso kung sakali? Si Mara ang kawawa nito. Hayaan na muna natin. Ipanalangin na lang natin na maantig ang damdamin ni Doña Guada at maalala niya ang mga iniwang sugat ni Aling Salve dahil sa kanya. Ako, pinapaubaya ko na sa Diyos ang lahat. Talaga naman. Kapag may pari kang kasama, ang hirap magkimkim ng galit. Ay nako! Ayaw mo ba nun, ate? Mas magaan sa dibdib ang walang pinapasan na pagsisisi. Father, paano na kayo? Babalik na ba ulit kayo sa simbahan? Oo, Mang Lucas. Isang linggong pahinga lang, babalik na ako. Magsimba kayo pagbalik ko, ha? Sige, Father. Sasama kami. Baka pagsimba man lang bago kami lumipat ng ibang baryo. Teka muna ha. Hindi pa kayo pwedeng umalis, Mang Lucas, Tino. Baka biglang lumitaw si Guada eh. Mahihirapan kaming hanapin kayo. Ate, hindi naman natin pwedeng pigilan sila kung gusto na nilang umalis. May sarili rin silang buhay. Aling Cora, huwag po kayong mag-alala. Hindi pa naman kami aalis. Sa ngayon. Sandali nga. Kung sakali, saan ba kayo pupunta? Sa Melissa pa rin? Manunugis pa rin ba kayo ng aswang? Kung sumama na lang kaya ako sa inyo. Tapos,
dito pa rin kayo uuwi pag tapos na kayo doon. Diyos na mahabagin. Ate Cora, ano ba yung iniisip mo? Aba, bored na ako dito sa bahay, no? Hindi rin naman kita maaasahan na umuwi at samahan ako palagi. Kaya hahanapin ko talaga kung saan ako masaya. Wala kang magagawa. Mas matanda ako sa'yo. Akala mo, ah. Huh? Nagdabog pa talaga si Aling Cora. Natawa na lang kaming tatlo sa kanya. Pero sa totoo lang, parang masarap kasama si Aling Cora. Para akong may kapatid na babae o nanay. Mga taong hindi ko naranasang makasama ng matagal kahit minsan. Lumipas ang ilang araw. Magkasama kami dapat umalis para ihatid si Father sa simbahan nang dumating sina Mara at Dexter. Aba, Mara, parang biglang lumaki ang tiyan mo, ah. Hindi ka ba nahihirapan? Bumiyahe ka pa talaga papunta rito? Ayos lang po ako, Aling Cora. Sinasanay ko na rin po ang sarili ko na bumiyahe kahit buntis. Sabi raw po kasi, para hindi po mahirapan ng pagpapanganak. Hay nako, yun pagkabuanan na. Hindi pa naman yata ngayon yan, di ba? Hindi pa po. Pero may ibabalita po kasi kami sa inyo ni Father. Kaya sinadya po namin pumunta dito ni Dexter. Mukhang magandang balita yan, Mara. Hindi nyo na nga ako hinintay na makabalik sa simbahan eh. Natakot po kasi kami na baka hindi na namin maabutan si Mang Lucas sa Tino. Bakit iha? Ano nangyari? Yung bahay po ni Lola Salve na tinutuluyan po kasi namin ngayon, parang may nagpaparamdam na po eh. Parang may aswang po. Aswang? Naku aba, kami na yan. Ano tay? Kailan natin tutugisin? Tino, nandito pa ako. Baka nakakalimutan nyo ng tatay mo. Hayaan mo muna iha. Mamayang hapon pagkatapos ko sa simbahan, pupuntahan natin ang bahay ng lola mo. Bebendisyonan natin yun para mapaalis ang masamang espiritu. Huwag ka magalala, Mara. Sasama kami kay Father. Para kung sakali, alam mo na. Oh, kung ganon, maghahanda na rin ako ng lighter at mga papel na pwedeng sindihan. Ay, teka. May mga naipon pala akong balat ng kawayan sa kusina. Iyon na lang ang dadalhin ko. Ay, Ate Cora, tigil. Makakasuhan kayo ng arson kapag nagsunog kayo. Aling Cora, luma na po kasi yung bahay ni Lola. Pawid po ang bubong, baka po delikado. Ay, kung ganon, Tino, bigyan mo na lang kaya ako nung asin at langis ninyo. Nakita ko na epektibo yon. Ewan ko sa'yo, Ate Cora. Tara na nga lang muna sa simbahan. Marami pa akong ipagdarasal. Ding ginawa ng Panginoon ang lahat. Mukhang mauna pang tumanda si Father sa'yo, tay. Tumigil ka ka. Pari yan. Malakas siya sa Diyos eh. Tayo. Pinigil ko ang tawa ko nang makaalis na kami. Maghapon kami sa simbahan at maghapon ko ring nilabanan ng antok. Pero kung may isang bagay akong napagtanto, yun ay ang gaan sa pakiramdam pagkatapos magdasal. Lalo na kapag galing talaga sa puso. Pagdating ng gabi, nasa bahay na kami ni Mara. Ayaw niyo bang humanap ng bagong matitirhan, Mara? Dexter? Diyos ko, amoy na amoy ko kaya ang pakaibang lansa dito. Huwag niyo sanang sabihin na Hindi po kami aswang, Aling Cora. Pero kapag walang tao rito, may dumadalo pong kamag-anak ni Lola. Alam ko pong atuwang po yun. Delikado kayo kung ganun, Mara. Sa lola nyo nakaligtas kayo. Pero sa kamag-anak niya, baka hindi. Kaya nga po kami humingi ng tulong sa inyo. Tay, yung langis.
Hindi na ako papayag na may masaktan pa rito. Bebendisyonan ko na ang bahay na to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Isang malakas na huni ng ibon ang narinig namin. Tila lumilipad palayo. Kasabay ng panalangin ni Father. Mula noon, hindi na lang kami ni Tatay ang gumagalaw tuwing may tinutugis na aswang. Kasama na namin si Aling Cora at si Father Roy. Inuuna naming bendisyonan ang lugar o ang nilalang. At kapag lumaban at naging bayolente, doon na kami pumapasok ni Tatay. Aba, paano na yan? Hindi na pala kayo makakaalis dito. Isang grupo na tayo. Ang kaso, Cora, parang gusto na rin namin umuwi. Parang kailangan ko muna magpahinga. Magpahinga? Bakit, Mang Lucas? Meron po ba kayo nararamdaman na kakaiba? Sabihin nyo lang, mas mabuti magpatingin kayo sa doktor. Nako, huwag sa doktor. Mas gusto ko sa albularyo. Yung suki ko, nasa amin. Ganun ba? Wala na akong magagawa. Pero dumaan muna kayo kay Roy bago umuwi, ha? Baka magtampo kasi yun kapag hindi kayo nakita. Oo, dadaan kami sa simbahan. Nang araw na yon, napagtripan kong mamasyal sa barangay. Nadaanan ko ang paaralan. Nakakaaliw panoorin ang mga estudyante. Napansin ko rin na may mga tao na sa bahay ni Doña Guada. Kaya nagmadali akong umuwi para ipaalam kay Aling Cora. Aba! Umuwi na ang Donyang Bruha? Tara, Tino, samahan mo ako. Kumalma lang po, Aling Cora, yung puso nyo. Hindi! Walang kalma-kalma! Siya ang unang nambintang sa kapatid ko. Ang kapal na mukha niya. Pagdating namin sa tindahan, may mga pulis na. Doon namin nalaman. Kinuha na pala ng bangko ang bahay, lupa at mga gamit ni Doña Guada. Patay na raw ang matanda. At nakasangla ang lahat. Hindi man ako nakaganti. Ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Sasabihin niyo po ba ito kay Father? Hindi na. Siguradong alam na niya. Kakilala ni attorney ang manager ng bangko. Roy, napasugod ka. Pinuntahan kasi ako ni Mayet. Si attorney pa lang nakabili ng bahay at lupa ni Doña Guada, ate. Talaga? May bahay na siya. Gagawin niya raw tong bahay kalinga at kailangan na magpapatakbo. Inalok niya ako pero kayo, pati si Mang Lucas at Tino, pwedeng-pwede, pati si Mara. Mukhang magandang balita yan. Sa totoo lang, parang bibigay na rin ang tuhod ko kakahabol ng aswang. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Nabigyan kayo ng bagong buhay at pag-asa. Ang totoo po, gusto ko sanang bumalik sa pag-aaral kahit high school lang. Ako rin, Tino, gusto ko rin mag-aral. Pwedeng-pwede. Tutulungan kayo ni attorney. Nakauwi rin kami ni Tatay sa lugar namin. Kinuha namin ang mahahalaga naming mga gamit. Dahil lilipat na kami sa bahay ni Doña Guada. Inaabangan ko talaga ang pagsisimula ng bagong buhay namin ni Tatay. Laking pasalamat namin kina Father Roy at Ate Cora. Pero palagi naman nilang sinasabi na malaki rin ang pasasalamat nila sa amin. At higit sa lahat, salamat sa Panginoong Diyos na sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, narito pa rin tayo ngayon. Pinagbuklod, hindi iniwan, at muling binigyan ng pag-asa. Tuwing linggo, kung hindi kami nakakapagsimba, si Father Roy mismo ang nagmimisa sa kapilya ng orphanage. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento na hindi lamang tungkol sa aswang, kundi kwento ng paglalakbay namin ni Tatay.
More power sa inyong channel, Miss Esperanza.